Naiyak naman si Senador at Philippine National Red Cross Chairman Richard Gordon nang ikwento ang mga ginawang hakbang para mailigtas sa mga bihag na ICRC volunteers. Nagpahayag din si Gordon ng matinding galit kay Abu Sayyaf Commander Albader Parad. Nakatutok si June Veneracion live mula sa Red Cross headquarters sa Maynila. June. Mel, patuloy na rin monitor si PNRC Chairman at Senador Richard Gordon sa mga pangyayari sa sulod dito nga sa kanilang headquarters sa Maynila. Mahigit 4 na oras mula nang matapos ang deadline na ibinigay ng Abu Sayyaf. Kalmado pero seryoso ang tinig ni Senador Richard Gordon nang umapila sa mga kidnapper na palayain at huwag saktan ang 3 hostage na ICRC volunteers bago pumatak ang alas 2 ng hapon. Ang ultimatum na ibinigay ng Abu Sayyaf para umalis sa mga tropa ng pamahalaan sa 5 bayan ng Sulu. Pupugutan daw ang isa sa mga bihag kung di susunod ang gobyerno. Sa humahawak, hindi po katapangan ang kumitil ng buhay ng isang tao. Wala pong glory dyan sa ginagawa ninyong yan. Hindi kayo lalong tatapang, ngunit lalo ninyong madidimin ang inyong sarili. Kaya ako po ay nakikiusap na tigilan na po niyo kung ano man ang tangkain niyo sa kahuli-huling pagkakataon na ito. Napalitan ng luha ang katatagan ni Gordon nang tanungin kung sa tingin niya ay nagawa ba niya ang lahat para mailigtas ang 3 niyang kasamahan na mahigit 2 buwan na ring bihag ng Abu Sayyaf. Yes. I suppose it's not enough. Never enough. And nothing compared to the sacrifices that these people under captivity today are undergoing. To make him bigger than he is. Pero galit naman na nangibabaw kay Gordon nang mapunta ang usapan sa huling pakikipag-usap niya sa telepono bandang 1:00 ng hapon kanina kay Albader Parad, leader ng Abu Sayyaf na may hawak sa 3 ICRC volunteers. Mainit at may kasamang sigawan daw ang kanilang pag-uusap dahil sa pagmamatigas daw ni Parad sa kanilang demand at sa bantang pamumugot. Albader Parad is a criminal. I don't intend to make him bigger than he is. I respected him. If he acts with disrespect to himself, I do not want to talk about him anymore. May alas 3 ng hapon ay muling nag-text daw itong si Parad sa kampo ni Senador Richard Gordon pero walang nasabi sa text kung kumusta na ang mga bihag. Makaraan nga ang 2 p.m. deadline na ibinigay nila. Pero merong isang text doon, Mel, na palaisipan ngayon sa kampo ni Senador Richard Gordon. Naniningil daw itong si Parad. Hindi nga lang nila alam kung ano ang ibig niya sabihin sa salitang paniningil. Mel? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion, nakatutok live mula sa Maynila. Mga kapuso, pati po si Pope Benedict XVI ay umapila na rin para sa kalayaan at kaligtasan ng mga bihag ng Abu Sayyaf. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Mismo ang Santo Papa na ang nanawagan para sa pagpapalaya sa 3 miyembro ng International Committee of the Red Cross na bihag ng Abu Sayyaf sa Sulu. Ginawa ni Pope Benedict XVI ang panawagan sa pamamagitan ng isang statement na ipinadala ng Vatican sa Apostolic Nunciature in the Philippines. Nanawagan din ang Santo Papa sa mga otoridad na piliin ang mapayapang solusyon sa problema. Ang tagapagsalita ng CBCP ang nagbasa sa statement ng Santo Papa. The Holy Father, in the name of God, asks their liberation and begs the authorities to favor ever peaceful solution to this dramatic episode. Inako ng Santo Papa ang pag-aalala ng mga pamilya ng 3 humanitarian workers, pati na ng lahat ng nagnanais ng kaligtasan ng mga ito. Umapela pa siya sa lahat na sana'y mamayani ang makataong damdamin at pag-iisip sa krisis na ito sa halip na karahasan at pananakot. Wala ring ibang hiling si Holo Bishop Angelito Lampon kundi ang kalayaan ng 3. Ganon din po yung obispo ng Hulo. Yun din po ang hinihingi na sana i-release ang mga hostages as soon as possible. Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mahigit 2 buwan ng bihag ng Abu Sayyaf ang 3 miyembro ng International Committee of the Red Cross o ICRC. Balikan po natin ang mga pangyayari. Nakatutok si Connie Sison.
January 15, 2009, hinarang ng mga armadong lalaki ang SUV ng ICRC sa Hulo, Sulu. Binihag ang 3 ICRC volunteers, si Andrea Snotter, isang Swiss national, Italianong si Eugenio Vanni, at Pinay na si Mary Jean Lacaba. January 28, nakapasok si Sulu Vice Governor Lady Ann Sahidula sa kuta ng mga kidnapper sa Indanan. Kasunod nito, inakuna ng Abu Sayyaf sa pangunguna ni Almader Parad ang pagdukot. Pangunahin sa mga demand ang military pull-out sa Sulu at partisipasyon ng ilang personalidad sa negosasyon kabilang si Vice President Noli de Castro, pero hindi bumigay ang militar. Ilang beses ding iginiit ng Philippine National Red Cross na hindi sila makikipagnegosasyon sa mga kidnapper at hindi magbibigay ng ransom. Nagkaengkwentro ang militar at Abu Sayyaf sa Sulu. May namatay na 3 sundalo. Noong March 19, pumayag ang militar na mag-iba ng posisyon kapalit ng pagpapalaya sa isa sa 3 bihag, pero hindi tumupad ang Abu Sayyaf. Sa halip muling nagbigay ng ultimatum, kailangan daw mag-pull out ang mga sundalo sa mga liblib na bayan sa Sulu at manatili lang sa kabisera sa Hulo. March 31 ang palugit. Kung hindi, pupugutan daw ang isang bihag. Alinsunod dyan, nag-pull out ang PNP at Civilian Emergency Forces sa kanilang mga pwesto sa ilang bayan ng Sulu noong March 28 hanggang 29. Pero hindi pa rin pinalaya ng Abu Sayyaf ang kanilang mga bihag. Sa halip kahapon, may bago silang demand. Dapat umalis naman daw sa loob ng 24 oras ang mga sundalo sa ilang lugar sa bayan ng Parang, Indanan, Patikul, Talipaw at Maimbung. Pero sinabi ni DILG Secretary Ronaldo Puno kahapon na hindi na daw ito pwedeng pagbigyan ng gobyerno. Connie Sison, Nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24.